Abiso po sa mga commuter at motorista, pansamantalang isasara ang left lane ng EDSA Magallanes Flyover southbound mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa Lunes, May 11. Ayon sa Department of Public Works and Highways, magsasagawa ng karagdagang pagkukumpuni roon na bahagi po ng EDSA rehabilitation. Mananatili namang bukas sa mga motorista ang right lane ng EDSA Magallanes Flyover. Huli kam sa Quezon City. Sa balkonahe ng second floor ng isang bahay dumaan ang akyat bahay na yan. Pumasok siya sa bintana, binuksan ang pinto at saka nangalkal na mga pwedeng tangayin. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga ninakaw niya ay tablet, cash at alahas na abot sa 90,000 pesos ang halaga. Ang niloobang bahay kay Showtime host Teddy Corpus. Natutulog daw siya at ang kanyang pamilya sa third floor nang mangyari ang pagnanakaw. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng kawatan. Ayon kay Corpus, naisauli na sa kanyang tablet na pinabalik sa barangay officials sa pamamagitan ng kapatid ng suspect. Patuloy ang pagtugi sa magnanakaw na naharap sa reklamong robbery. Mga kapuso, mainit at maalinsangan pa rin po ang inaasahang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong Biyernes. Kaya maging maigihong magbaon ng inuming tubig at payong. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Cagayan. 44 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Batac, Ilocos Norte at sa Tuguegarao, Cagayan. 43 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag, Ilocos Norte, San Jose, Occidental Mindoro, Cuyo, Palawan at sa Borongan, Eastern Samar. 42 degrees Celsius naman sa Bacnotan, La Union at 12 iba pang mga lugar sa bansa. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Pasay City at 10 iba pang lugar. 40 degrees Celsius naman sa Quezon City at 15 iba pang lugar sa bansa. 3 dam dito sa Luzon ang naitalang may pagbaba na po ng water level sa nakalipas na 24 oras ayon sa Pag-asa. Yan ang Magat o Aangat, San Roque at Pantabangan Reservoirs. Tumaas naman o hindi nagbago ang antas ng tubig sa Ipo, Lamesa, ang Buklao, Binga, Magat at Caliraya Reservoirs. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang 69 na taong gulang na babae sa isang sunog sa Bacolod City. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, sinubukan pero nabigo ang kanyang mister na sagipin siya. Nagtamo ang mister ng second-degree burn sa leeg at likod. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, 6 na bahay ang nasunog. Ayon sa mga bumbero, pahirapan ang pagpula sa apoy dahil sa makipot na daan. Nag-overheat na power bank ang tinitinang sanhi ng apoy. Mga mare at pare, awat muna sa pag-arte si Sangre Danaya Sanya Lopez para humarap sa korte ng pag-ibig ng Your Honor. On a scale of 1 to 10, gaano ka ka-in love ngayon? Baka masyadong perfect kapag 10 eh. So, 9 muna. Yan ang patikim sa episode bukas ng Hit Kapuso podcast hosted by Charizo Lomon and Buboy Villar. Tila ready to spill the tea na si Hot Maria Clara tungkol sa kanyang love life. Kabilang sa pag-uusapan sa show ang Waiting for the Right One at ang kwento sa likod ng kanyang promise ring. I-reveal na rin kaya ni Sanya ang kanyang mystery suitor? Abangan yan bukas 8:15 p.m. sa Yulo YouTube channel. Mahigit 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Mandaluyong. 4 ang arestado. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa bahay na ito nagsagawa ng buy-bust operation kagabi ang mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Mandaluyong City Police laban sa mga umano'y nagbebenta ng ilegal na droga sa Barangay Mauway. Arestado ang 42 anyos na si alias Myra na residente ng Dasmariñas, Cavite at 3 iba pa. Medyo matagal na rin na sinusurveillance siya at itong nakaraang araw ay nag-conduct kami ng test buy para makonfirm po talagang nagbebenta pa siya ng pinagbabawal na droga. Nakuha mula sa mga sospek ang 17 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Iniimbestigahan pa namin kung may mas malaki pang tao sa likod niya
Pero dito rin siya talaga lumalaro sa Mandaluyong. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga sospek. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Dahil bigo umunong tuparin ang mga kondisyon sa prangkisa, inireklamo ng Department of Energy sa Justice Department ang Solar para sa Bayan Corporation ni Congressman Leandro Leviste. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Mismong si Energy Secretary Sharon Garin ang nagpunta sa Department of Justice para magsampa ng reklamo laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at 5 pang personalidad. Sa complaint affidavit, sinabing hindi umano tinupad ni Leviste ang mga kondisyon sa prangkisa nito. Ang tinutukoy ng DOE, ang 25 years na prangkisa na ibinigay sa Solar para sa Bayan Corporation kung saan daw chairman, president at CEO si Leviste. At director naman ang 5 pang ibang personalidad. Ayon sa DOE, sa prangkisang ibinigay sa korporasyon noong 2019, magtatayo at mag-ooperate ito ng pagkukuda ng renewable energy sa mga liblib at underserved na lugar sa bansa. Nakasaad daw na marerevoke ang prangkisa kung hindi makapag-ooperate ng tuloy-tuloy ng 2 taon. 7 taon na rawan lumipas pero hindi umano nakasunod sa kondisyon ng respondents. Sabi pa ng DOE, wala umano itong proyekto pero nakapagbigay naman umano ng renewable energy sa ilang kumpanyang nasa ilalim ng Solar Philippines Power Project Holdings Inc. na 100% na pag-aari ni Leviste. Sabi ng DOJ, pag-aaralan pa ang reklamo ng DOE at kung may sapat na batayan ay magsasagawa sila ng preliminary investigation. Sabi naman ni Leviste, kapansin-pansin na ang pagsasampan ng reklamo sa DOJ ay sabay sa resolusyon ng Batangas Congressman laban sa kanya. Ang resolusyon, inihain ng 5 niyang kasamahang kongresista sa Batangas, kasama si 6th District Representative Ryan Recto, anak ni na Executive Secretary Ralph Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Tinawag nilang walang basihan, malisyoso at irresponsable ang mga aligasyon ni Leviste ng korupsyon laban kay Secretary Recto. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. At kaugnay nga ng isinampang reklamo ng DOE at mga aligasyon niya laban kay Executive Secretary Ralph Recto, kausapin natin mismo si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Opo. Ano po yung tugon nyo sa reklamo ng DOE na hindi nyo tinupad yung mga kondisyon ng prangkisa na ibinigay sa Solar para sa Bayan Corporation? Actually sir, luma na yung aligasyon na yan at sinabi ko po sa media kahapon na napakahina po ng isinampa. At kapansin-pansin na binuhay lang ito nung nag-speech ako the day before sa Kongreso tungkol sa di umano'y koneksyon ni Secretary Recto at ni Congressman Edwin Garjola. At napapansin naman ng mga tao sa social media ito, kaya ako po ay nagpapasalamat sa kanila na nakikita nila na ang tunay na issue ay hindi pa sinasagot ng mga Recto ang aking mga tanong kung bakit kasama nila sa kampanya ang pinakamalaking contractor sa ilang mga bayan ng Batangas na nagsabi din sa aming mga nakaraang mga meetings na siya ay may koneksyon sa mga Recto at may mga sila kong mga pictures kasama ko at ng mga Recto at niya sa aking Facebook page. Ito po reklamo laban sa inyo, sa inyong mga solar companies ay may kaakibat na possible penalties. Hindi kaya ito po yung binabanggit ni ES Recto na 24 billion pesos? Hindi po, iba pa yun. Basically, pag hindi nila mahanap ng paraan na sampahan ako ng reklamo sa isang bagay, humahanap sila ng ibang bagay. Kasi yung sinabi ko din sa simula ng aking talumpati sa Kongreso noong Martes, ay kahit yung nabanggit mo ngayon na aligasyon, ay hindi naman napatunayan. At ang nangyayari lang kapag may binubulgar kang korupsyon, di umano ng iba sa ating bansa, madalas ang sagot, imbes na harapin ang aligasyon, ay gumagawa na lang ng kwento tungkol sa tao na nag-allege. At mapunta nga po tayo sa mga aligasyon nyo laban kay Executive Secretary Ralph Recto at Congressman Edwin Guardiola. Bukod po dun sa mga litratong inilabas nyo sa inyong Facebook page, ano pa yung mga hawak nyong ebidensya para patunayan yung inyong mga aligasyon? Maganda po ang inyong tanong. Una,
ang isinalaysay ko sa aking privilege speech nung Martes ay ako mismo ay nag-meeting with Secretary Recto and Congressman Garjola sa bahay ni Congressman Garjola dahil sila ay humingi ng tulong para sa kampanya ni Vilma at Lucky at nag-alok din sila na sumali ako sa ibang mga ginagawa nila sa Batangas. Hindi pa sinagot ang aking mga pahayag tungkol sa aming meeting then. At marami pong mga kwento sa akin si Secretary Recto tungkol sa mga ginagawa niya pati na sa mga DPWH projects sa Lipa na hindi pa din pong sinagot. Ako po ay may mga impormasyon din tungkol sa mga DPWH projects sa Batangas na noon ko pa din na pinapaliwanag sa Kongreso at kung pwede pong tingnan muli ang aking mga aligasyon since last November pa na may di umano'y pre-awarding ng mga kontrata sa DPWH ayon sa mga files galing sa opisina ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Yan po ay hindi din pa sinapot. Kaya ako po ay nagpapasalamat na may pagkakataon tayo ngayon sa inyong show na ibalik sa diskusyon ang mga bagay na ito. Pero ikinalulungkot ko sa Kongreso na tuwing sinasabi mo na may mga anomalya sa DPWH, biglang lumalabas ang ibang mga topic para ilihis ang usapan. Yung pong binanggit yung meeting sa pagitan ninyo at ni IES Recto at ni Representative Guardiola, meron pa ho bang ibang tao roon na pwede magpatunay doon sa mga kanilang sinabi sa inyo? Opo, nasa pictures ko po sa Facebook. At sila ay pwede magpatunay sa isang korte na yung aligasyon ninyo na inalok kayo na magnegosyo quote-unquote sa DPWH, sila makapagsasabi nun? Actually, kaya po ako malakas ng loob na magsalita tungkol dito dahil sa Batangas, hindi naman lang ako ang nagsasabi nito. Kahit po siguro sa ang bayan ng Batangas ka pumunta, may mga politiko na magsasabi na yung mga sinasabi ko tungkol sa kaugnayan ng mga kontraktor at mga politiko ay totoo. At meron po akong isang tinanong sa aking talumpati, pati na rin sa aking Facebook page na totoo po ba na may connection ang mga Recto at Garjola sa Refresh Gaming na STL operator ng Batangas na pumasok lang sa taong 2024 na ang isa din sa di umano'y kasama nila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan. Tila na pag binubuksan ko naman ang ina-allege na koneksyon ng provincial government officials sa STL ay nililihis ulit yung usapan. Pero wini-welcome ko ang lahat na pupunta sa Batangas, magtanong sa sino mang mga politiko sa Batangas in a private context at alam naman po ng napakaraming mga Batanggenyo sino talaga ang nasa loob at nasa likod ng Refresh Gaming. Ano po masasabi niyo sa paghahain ng resolusyon ng ilang kapwa niyong mababatas kaugnay sa mga ibinabato niyong alegasyon laban kay Secretary Recto? At nabanggit niyo nga, ilang beses niyo nang sinabi ito sa kamera, pero naghahain na po ba kayo ng formal resolution para paimbestigahan itong inyong mga sinasabi? Salamat sa inyong tanong. Una, napansin nga ng iba din sa aking resolution tungkol kay sa resolution na inihain kahapon na walang pagbanggit sa pangalan ni Congressman Garjola. Yung topic ng aking talumpati ay ang koneksyon ng Recto at Garjola. Kaya kung sinasabi nila na hindi totoo ang sinabi ko tungkol kay Recto, pero walang pagbanggit sa sinabi ko tungkol kay Garjola, ibig sabihin, totoo ba ang sinabi ko tungkol kay Garjola? At ano ang kanilang sagot kung totoo ang sinabi ko tungkol kay Recto at Garjola? At tungkol sa mga susunod ng mga hakbang sa Kongreso, ako po ay actually humihingi ng pagkakataon sa Kongreso na ipagpatuloy ang diskusyon tungkol dito dahil gusto ko ngang mabigyan ito ng completeness at hindi lang he said, she said dahil may mga testigo, may ebidensya at hindi naman dapat idaan lang sa media ang back and forth dito. Dapat siguro bigyan ito ng pansin, lalong-lalo na dahil si Recto ay ang Executive Secretary o tinatawagang Little President ng Republika ng Pilipinas. Matanong ko na rin po sa kayo, reaction niyo po, AI daw nakapost na picture sa Facebook po ninyo. Napaka mali po na sabihin na AI yan. Una, dahil may pangalawa akong pinost na picture na hindi naman nila sinabing AI at may iba pa akong pictures na hindi ko pa na-post. Pero siguro po dapat sagutin na lang nila ang mga pahayag ko at yung mga mismong mga pahayag ko tungkol sa mga
Facebook post ni Congressman Garjola na nagsasabi nga na pinag-uusapan nila ni Secretary Recto ang mga DPWH projects na magduduktong di umano ng buong Batangas. Meron din pong mga pictures na sila yung nangangampanya na magkasama at sinasabi din ni Congressman Garjola sa ibang mga okasyon na siya ay gumastos para sa kampanya ni Vilma Adlaki. Gusto ko bigyang diin lang yung main point ng aking talumpati nung Martes na tila na nawala sa diskusyon, which is very public na ang mga kontraktor ay gumagastos para sa mga politiko sa aking lalawigan at pati na rin ibang mga lalawigan. At ang aking tanong, bakit ang isang kontraktor gagastos ng anumang halaga para sa politiko at nagkataon lang ba na ang isang kontraktor na gumagastos para sa politiko, kung yan ay nangyayari man, ay madalas nanalo sa bidding sa lugar na yun? Bukod po sa pagsasalita sa kamera at sa media, handa ba kayo maghain ng formal na reklamo kaugnay sa mga aligasyon niya laban kay Secretary Recto? Pwede po ako magbanggit ng isang bagong impormasyon ngayon. Go ahead po. Ang publiko na may 2 kasong plunder si Secretary Recto sa Ombudsman tungkol sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa unprogrammed appropriations at may unprogrammed appropriations na inilipat sa DPWH. At ito po ay lahat base sa public documents. At ang isang nais ko lang pong dagdagan ay mula sa unprogrammed appropriations funded DPWH projects, may mahigit kumulang 1 billion pesos na napunta sa mga roads sa Lipa City, ang distrito ni Secretary Recto, na ang contractor ay Newington Builders na may kaugnayan sa pamilya ni Congressman Garjola. Kaya ang aking pagkakaalam, ang sagot ni Secretary Recto sa aligasyon na may criminal liability siya sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa unprogrammed appropriations ay trabaho lang naman niya yun at wala siyang pakinabang doon. At alam ko naman po na nasa korte yan, kaya bahala po sila na mag-discuss po nito further. Pero ang gusto ko lang pong i-bring up na pwede makonsider sana din ng iba sa ongoing na kaso na yan ay meron ngang pondo mula sa unprogrammed appropriations kung saan napunta yung PhilHealth funds na napunta sa Lipa Road Project at may Lipa Road Project among those na napunta sa kumpanya ng pamilya ni Congressman Garjola. Pero kung yun po ay may kinalaman kay Secretary Recto, hindi ko po makonclude. I'm just pointing out the basic publicly available facts. Okay, matanong na rin po namin kayo. Nabasa niyo po ba yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ano po magiging boto niyo sa plenaryo kung sakali? Actually, hindi po ako miyembro kasi ng Committee on Justice o Public Accounts at hindi ako masyadong up to speed kasi nakita naman ng iba na nakafocus ako sa Batangas issues in the last few weeks. Pero sinabi ko po na ako ay boboto ng no at ayaw ko lang pong ma-preempt kung ano man ang magiging boto ng iba, pero ang personal kong boto ay no at ang aking panawagan ay dapat hindi tayo selective sa aking pagsusuri ng mga public officials. Sana ang iba pang mga membro ng kabinete, kahit yung mga isinalang sa Commission on Appointments, ay idaan natin sa kasing close na scrutiny as yung ginawa ng Kongreso. Dahil ang nakikita ko ay minsan yung mga kalaban lang ang iniimbestigahan, pero mismo yung mga miyembro ng kabinete ay hindi pa dumaan sa Commission on Appointments. So kahit po dun sa hindi nyo pa nababasa yung committee report, no na ang inyong boto, hindi nyo pa nakikita yung mga posibleng ebidensya? Ako po ay naniniwala na hindi tama na pinagtuunan to ng ganitong kalaking oras ng Kongreso ito sa halip na ituloy ang flood control investigation. At sa aking paniniwala, mali na yun ay inuna at yun ang binigyan ng napakalaking oras at hindi man lang pinapansin ng Kongreso ang ibang mga aligasyon tungkol pati na rin sa mga kasamahan natin sa Kongreso na sangkot sa mga allegations ng flood control. Okay, abangan po natin yung mga binanggit nyong isisiwalat nyo pa pagdating sa Kamara. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po.
Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sinusubukan po namin kunin ng pahayag ang mga personalidad na nabanggit ni Congressman Leviste. Ngayong araw, magpupulong ang mga lider ng mga bansa sa Southeast Asia sa 48th ASEAN Summit sa Cebu. Sa pagbubukas po ng summit, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng kooperasyon. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Connie, katatapos lamang ng ASEAN Summit plenary kaninang alas 10 ng umaga pero magkakaroon pa ng retreat, leaders retreat, pasado alauna ngayong hapon. Pero bago yan, isa-isang sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Luis Araneta Marcos sa mga leader ng mga ASEAN member states sa welcome ceremony sa Mactan Expo dito sa Cebu, bagong opisyal na pagsisimula ng summit. Ang tema ng summit ngayong taon o chairship ng Pilipinas o pamumuno ng Pilipinas, Navigating Our Future Together. At ang temang ito, nataon sa pagharap ng bawat bansa sa ASEAN region sa epekto ng oil crisis, bunsod ng giyera sa Middle East. Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng summit, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na higit na mahalaga sa mga panahong ito ang kooperasyon para tugunan ang uncertainty o yung kawalan ng katiyakan bunsod ng mga pangyayari sa ibang bahagi ng mundo. Layon ng mga magaganap na pagpupulong na pag-aralan ng mga adjustment na ginawa ng bawat bansa at tignan kung ano ang mga best practices. Nauna riyan kahapon ilang side meetings na rin ang ginanap at isa sa mga highlight nga ay ang naging trilateral meeting na ipinatawag ng Pilipinas bilang ASEAN Chair kasama mga Prime Minister ng Thailand at Cambodia. Ang resulta ng pulong, nagkasundo mga lider ng bansang Thailand at Cambodia na gumawa ng mga hakbang para pahupain at maghanap ng mga pamamaraan para sa pangmatagalang kapayapaan. Simula kasi nitong nakaraang taon, sumiklab na sa bakbakan sa agawan ng teritoryo na magkapitbahay na bansang Thailand at Cambodia kung saan daan-daan nang namatay at daang libo nang nagsilikas. Inatasan ng dalawang bansa ang kanilang foreign affairs ministers na paigtingin ang ugnayan at maghanap ng mga konkreto at practical na hakbang para sa kapayapaan. Ang Pilipinas naman bilang tagapamagitan ang siyang mag-monitor at titiyak na natutupad ang mga kasunduan. Mahalaga ko yung resultang ito lalo't ang kooperasyon at pagtutulungan ng ASEAN bilang isang regional bloc ang isinusulong para sa mas epektibong pagtugon ng mga miyembro nito sa epekto ng giyera sa Middle East. Isa pang naging pulong ni Pangulong Bongbong Marcos ay kay Vietnamese Prime Minister Lee Min Hong. Nagkasundo ang dalawang lider na magtatag ng pangmatagalang rice trade mechanism na titiyak sa supply ng pagkain ng Pilipinas at Vietnam. Napag-usapan din ang kooperasyon sa pagsawata sa transnational crime, kabilang mga scam hub at human trafficking at ang pagtutulungan para isulong ang turismo. At ikatlo, ang naging pulong kasama ang mga lider ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia o ang BIMP IAGA o BIMP East Asia Growth Area. Ito naman layong pagtulungan iangat ang mga piling remote areas ng bawat bansa. Para sa Pilipinas, ito ay ang Mindanao at ilang bahagi ng Palawan, partikular sa larangan ng agrikultura at infrastruktura. Pero ngayong araw, Connie, ang ikang main event kung saan magaganap ang leaders meeting at sa araw nito, inaasahan maglalabas ng statement ng ASEAN bilang isang regional bloc na magdedetalye ng mga hakbang para sa mas maayos sa pagtugon sa oil crisis na nalikha ng giyera sa Middle East. At ika nga nila kahapon sa Foreign Affairs at Economic Managers Meeting, magkakaugnay ang problema ng ASEAN kaya kailangan nagkakaisa rin ang tugon para sa pagharap dito. Isa pang inaantabayan ngayong araw, Connie, ay ang press conference kung saan haharap mismo si Pangulong Bongbong Marcos. Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina. May inihahanda ng ayuda ang DSWD para sa mga magsasakang apektado ng pag-aalborota ng Bulkang Mayon sa Albay. Update tayo sa sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Bea Pinlac. Bea? Rafi, isa nga itong barangay tumpa sa Kamalig Albay na talagang tinumbok ng ashfall mula sa Mayon Volcano. Kung makikita nyo naman talagang binalot pa rin ng abo ang mga pananim nila. Sa tala ng Albay Public Safety and Emergency Office, halos 11 million pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa buong Albay dahil sa pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Ang datos na yan, sakop ang pinsala sa palay, mais at high-value crops. Hindi bababa sa 200 magsasaka ang apektado. Mahigit 50 ng alagang hayop ang naitalang patay o nawawala. Maraming magsasaka ang nagtatanim at nag-aalaga sa loob ng danger zone pero hindi na makakapasok ngayon dahil sa mahigpit na border control.
Ayon sa Albay Provincial Information Office, sa Lunes magsisimulang mamahagi ng mahigit 10,000 pisong ayuda ang DSWD sa mahigit 6,000 magsasaka na apektado ng ashfall. Narito ang pahayag ng mga nakausap namin. Wala na, hindi na maibabalik. Wala na, hindi naman maibabalik yung pagod namin. Tatanggapin na lang talaga namin yung nangyari. Ito, tanggalin lang namin. Tapos pagtuyo na, makapagtanim kami. Pero pag laharang bumagsak, wala na, mahihirapan kami lalo ng mga magsasaka dito. Yung Mayonera kasi, yun ang basket din, food basket din namin eh. Kasi nandyan nanggagaling yung mga talagang gulay natin na dinadala sa market. Kaya talagang malaking kawalan to doon sa mga consumer, doon sa mga farmers natin. Kaya sabi ko nga, baka medyo tumaas pa ang presyo ng gulay natin dahil karamihan dyan nanggagaling. Rafi, kahit bumuhos ang ulan kahapon ng umaga sa ilang bahagi ng Albay, hindi pa rin daw sapat para matanggal yung napakakapal na abo na bumalot sa mga pananim dito sa Barangay Tumpa. Kabilang na nga itong pananim ng talong na puno pa rin ng abo. Ayon sa mga magsasaka na kausap natin, malalanta na yan dahil pananim nila ay gulay at ang ending masasayang. Yan ang latest mula rito sa Kamalig, Albay. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Bea Pinlac.